Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana pag nanonood kayo ng aking vlog, pakihit na rin yung notification bell dahil para pag nagkakaroon ako ng mga bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging sinasabi ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon sa vlog ng Sir Bong ay tungkol sa promotion. Alam nyo, marami na akong vlog patungkol sa promotion. Kasi may mga nagtatanong dahil implemented na itong MSP, itong Merit Selection Plan. Ang ibig sabihin ng MSP ay Merit Selection Plan. Kasi ang MSP, meron na siyang initial na implementing rules and regulations. Ngayon may nagtatanong, Sir Bong, ito po bang MSP? Ito na po ba yung career progression? Alam nyo, in concept, pwede nating sabihin na itong MSP ay form ng career progression. Pero kung yung tinutukoy nyo ay yung mga additional teaching positions, katulad ng Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6 at Teacher 7, at yung Master Teacher 5, hindi ito yung MSP. So, wala pang implementation yung iniisip nyo, yung sinasabi nyong career progression. Alam nyo, nung time namin back in 80s, bihira yung mga guro ang nag-aaral ng masteral at lalo na yung mga gurong nag-aaral ng doctoral. Pero ngayon, halos lahat ng guro ay nag-aaral ng MA at yung iba naman ay nag-aaral ng PhD or itong doctoral. Ang purpose ng ating mga guro, karamihan sa kanila, kaya sila nag-aaral ng graduate study ay para magamit nila sa promotion. Tama ba, Sir Bong? At totoo naman, kapag ikaw ay graduate ng masteral, lalo na kung ikaw ay graduate ng doctoral, malaki yung advantage sa promotion. Kaya yung mga guro natin, lalo na yung mga guro natin sa public schools, ini-encourage natin sila na magpursu ng graduate study. Alam nyo, yung pag-aaral sa graduate study ay hindi naman expensive. Hindi expensive o hindi mahal yung pag-aaral sa graduate study. Sir Bong, hindi po totoo na hindi expensive yung pag-aaral sa masteral. Katulad nga po niyan ay naglo-loan pa kami para makapag-aral kami sa MA or doctoral. At talaga pong malaki po yung tuition fee kapag nag-aaral ng masteral or doctoral. Sinasabi kong hindi expensive ang pag-aaral ng masteral or doctoral kung ang papasukan mong school ay yung run by city or national government. Alam nyo, tulad sa amin dito sa Caloocan, meron kaming University of Caloocan City. Ang pag-aaral dito sa University of Caloocan City or UCC, dito sa amin sa Caloocan, yung pag-aaral ng masteral, yung pag-aaral ng doctoral ay libre. Oo, yan ang totoo. At ito ay programa ng aming butihing mayor, Mayor Along Malapitan. Alam nyo, isa pang kagandahan sa amin dito sa Division of Caloocan, yung aming mga guro o kami ay tumatanggap kami ng augmentation allowance mula dito sa SEP budget. Kaya dito sa Division of Caloocan, ipagmamalaki ko na talagang masaya kami rito sa Division of Caloocan at pasasalamat namin ito sa aming punong lungsod, Mayor Along Malapitan. So, balikan natin yung topic natin ng promotion. Sir Bong, under MSP, ilang IPCRF or OPCRF po ba ang kailangang i-present or i-submit? Ang sagot ni Sir Bong, sa pagkakaunawa ko at base sa aking pakikipag-ugnayan,
Kung ang application mo for promotion to any teaching position, even yung mga principal positions, kapag ang ina-applyan mo ay natural vacancy under MSP, isang IPCRF or isang OPCRF lamang ang need mo na i-submit or i-present. Get pa, Sir Bong? Isang IPCRF lamang o isang OPCRF ang dapat mong i-attach kapag nag-apply ka ng teaching position kung ang ina-applyan mong teaching position ay may available na item o yung tinatawag natin na natural vacancy. Isang IPCRF lamang, paulit-ulit, Sir Bong, ang kailangan mong i-submit or i-present or ilagay mo as an attachment to your portfolio. Pero kung ang ina-applyan mong teaching position ay by way of reclassification under MSP, sa pagkakaunawa ko at base sa aking research, 3 consecutive, 3 IPCRF or OPCRF pa rin ang dapat mong i-submit or i-present. 3 consecutive na IPCRF ang dapat mo pa rin i-submit kung ang application mo for promotion, paulit-ulit sa Sir Bong, to any teaching position ay reclassification. So, nag-get niyo ba, Sir Bong? Marami ba kayong natutunan dito sa aking vlog ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.